Tinawag ng mga pirata at band of barbarians ng ating sandatahang lakas ang mga miyembro ng China Coast Guard na nakaharap ng mga sundalong Pilipino sa RORE mission sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Git naman ng Foreign Ministry ng China, professional ang ginawa daw ng kanilang Coast Guard. Balita hatid ni Joseph Moro. Kuha ito noong June 17 sa rotation and resupply mission ng Philippine Navy para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mga sundalo natin ang mga naka-brown na fatigue, ang mga naka-orange na life vest China Coast Guard na ang isa may hawak pang palakol. Tinalian na ng China ang inflatable boat ng Pilipinas na sinisikap bawiin habang umaalingaw ang malakas na sirena. Nakalapit na noon ang inflatable boats ng Navy sa BRP Sierra Madre. Pero pinalo pa rin ng taga-CCG ang inflatable boat at ang isa may sinungkit na itim na bag mula sa bangka ng Pilipinas. Ayon sa AFP, 7 matataas na kalibreng baril ang ninakaw ng China at hindi pa binabalik, pati ang mga cellphone ng mga sundalo. Ang dalawang inflatable boat ng Pilipinas inipit ng 5 bangka ng China at sinampahan pa nila. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Nasundan niya ng pagbubukas ng laser. At sa isa pang video mula sa AFP, gumamit pa ang China ng tear gas. Sa gitna nito, nilalapatan ng paunang luna si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng noo ng hinlalaki. Sa isa pang video, nakatutok sa mga tropang Pilipino ang matatalo sa sandata ng CCG. Binuhusan sila ng tubig ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Hanggang sa isa sa mga taga-CCG pinagsasaksak ang inflatable boat ng mga Pinoy, habang patuloy ang pakipaghatakan ng China Coast Guard sa mga Pinoy. Nagpapatuhan na, Papatuhan na ng pato. Sa isa pang video, makikita ang dalawang Chinese vessel na inipit ang isa pang inflatable boat ng Pilipinas na ayon sa AFP ay ninakawan ng supplies at sinira para hindi na makaandar. Mula nang harangin ng China Coast Guard ang RORE mission sa Ayungin Shoal umaga ng June 17, inabot ng hanggang gabi ang rescue operation at pakikipagnegosasyon na ginawa ng Philippine Coast Guard. Alas 11 na ng gabi, pumayag ang China na i-evacuate ang sugatang si Facundo pero patuloy ng maaligid ng mga barko ng China. Yung ating abide by the rules, guided by the rules of engagement, yung ating approach is above board. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea. Their actions endanger life at sea. Ang Chinese Foreign Ministry muling sinabi na profesional at alinsunod sa batas ang ginawa ng kanilang mga tauhan. Sabi ng China, Pilipinas daw ang nambangga ng Chinese ships habang nagdadala ng building materials at armas sa Ayungin. Ipinunto rin ng China ang pambubuhos ng tubig at pambabato raw ng mga Pilipino sa mga Chino na nagpalala ng tensyon at naglagay raw sa kanila sa peligro. Ilan pang bansa at organisasyon ang nagpahayag ng pagkabahala sa insidente, kasama rito ang Japan. Sa pulong ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Japan Self-Defense Forces, sinabi ng JSDF na suportado nila ang AFP. Kasama na rin sa mga komondena ang Taiwan na sinabing itinaas ng mga delikadong aksyon ng China ang tensyon sa rehiyon. Other countries should now be very careful in looking at what China is doing in the West Philippine Sea because it will also be done to them. It's already being done. Si Senate President Chisa Escudero sinabing hihingi ang Senado ng full briefing sa DFA tungkol dito. Dapat daw hindi lamang diplomatic protest ang gawin ng DFA at pag-aralan ang lahat ng pwedeng gawin para magkaroon ng makabuluhang dialogo. Panawagan naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na chairman ng Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, i-convene na ang National Security Council. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, military at defense officials, kasama rin dyan ang mga dating pangulo. Kabilang sa dapat anyang matalakay ay kung may nangyaring armed attack na isasabatayan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pwede bang i-consider na yung deflate yung isang vessel natin, natanggalan ng, o ito talagang nakakasuklam, yung natanggalan tayo ng isang daliri, yung ating isang sundalo. Ayon sa Philippine Navy, tuloy ang mga RORE sa hinaharap pero back to the drawing board sila at isa sa pag-aaralan ng posibleng pagsama muli ng PCG sa mga RORE mission. Titiyakin ding better equip ang Navy sa susunod. Pero susunod pa rin daw ang Pilipinas sa rules of engagement at hindi tayo ang unang magpapaputok. We should never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan dyan. To understand Chinese thought, papatol tayo sa maling paraan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.